Ayun, hello. What's up? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ayan, ang ganda ng cup ko. Galing sa kapatid ko yan eh. Shoutout sa'yo. Ayan. For today's video, pag-usapan natin yung mga lumalabas na parang ano yun? Para daw mamatay yung isang TNC, dapat daw wag kunin yung book na sa kanila o wag daw tanggapin. O sige, pagpalagay na natin. Halimbawa si Inday, ayan na, alam nyo na kung sino. Para daw mamatay si Inday, wag daw tanggapin yung mga booking. Ang sa akin lang naman kasi, lahat naman gustong kumita. Lahat gustong mahulugan yung mga sasakyan nila. Lahat gustong may maiuwi sa pamilya. Nagkataon lang talaga siguro na yung iba ta-opera ng ipoproseso yung papel nila. So for the meantime, habang wala pa, hindi pa makapasok sa Grab. Kasi talaga maraming gustong pumasok sa Grab. Talaga naman, hindi naman natin may tatanggi na talagang kahit na bumaba yung pamasahe ni Grab, mas maganda pa rin talaga kay Grab kaysa sa ibang TNC, no? So yung iba, habang inaantay yung papel na maproseso, kinagat nila yung proseso na makapasok muna ng InDrive, Joyride, or Lalamove. Unawain naman natin sila kasi kailangan din naman nila ng panghulog na sasakyan. Siyempre, hindi lang naman tayo yung kumakain. Hindi lang naman tayo yung kailangan may maiwis pamilya. Tsaka hindi lang naman tayo maghulog ng sakyan. Kaya ganon. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin Inday o meron pa rin Joyride o meron pa rin Lalamove. No? Pero sooner or later, kapag naglabas na ng slot si LTFRB, malamang sa malamang, yung mga yan, lilipat na yan sa Grab. No? So, sa akin lang sa mga kapwa ko driver, huwag nating sisihin yung driver ng InDrive. Walang kasalanan yung mga yun. Gusto lang kumita nun, no? Gusto lang din nun makapag-provide para sa pamilya nila. Gusto lang din nila makapag-provide para sa panghulog ng sasakyan. So, yun lang naman yung akin. Kaya, dun sa mga nagsasabi na para mawala yung isang TNC, ganun ang gawin. Huwag nating kuhanin yung booking ng TNC na to, no? Parang ibo-boycott. Malabo mangyari yon kasi minsan may time na mas mataas yung pamasahe ni Inday, lalo na kapag long ride. Tapos 10% lang yung kaltas. Ako wala akong ganong apps pero nakikita ko lang din naman sa mga pinapakita sa akin na may time talaga na mas mataas yung pamasahe ni Inday kaysa kay Grab. Pero sa ngayon mas marami pa din namang nagmamaneho kay Grab. So yun lang, at least nabahagi ko sa inyo yung akin, no, kung bakit meron pa rin nagmamaneho sa Inday, no. So syempre wag nating sisihin yung mga driver doon. Wag nating sisihin yung mga operator driver doon, no. So ganun talaga. Tapat-tapat yan eh. So ayun, so siguro possible na kukonti yung magiging Inday driver kapag lahat ng mga papel nila na proseso na at naipasok na sa Grab. So yun lang, maraming salamat at ingat. So huwag kayong magkakaway-away sa kalsada, uso road rage ngayon. Shoutout pala sa McDo. Malayo ng biyahe ko, may kawayan.